1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po? Sapagkat pag sinasabi natin ito, ito ay pagpapala sa ating spirit, soul, and body. Are you super blessed? Amen. Pag sinabing super blessed, hindi lang financial blessing, hindi lang material, kundi emotional and spiritual blessing. Amen po? Amen. So let's begin. Our topic is still under the series entitled Refueling Your Spiritual Joy, part number 4, letter B. Sapagkat napakahaba po nito kaya hinati ko po sa dalawa. Yan. So what to do when you're running on empty? So empty na po ba tayo o punong-puno pa? Hello? So ang tanong ay ito, are you still joyful or happy in serving the Lord? Masaya pa po ba kayo na naglilingkod sa Panginoon? Kasi pag hindi, empty ka na, eka. So, what to do when you're running on empty? At meron po tayong tatlo na binabagtas po dyan sa ating lesson. The first part is understanding your personal emptiness. Second is remembering God's greatness. And number 3 is living under the blessings of God. So, nandun tayo sa part 1, which is understanding your personal emptiness. So, bakit nga po ba tayo natutuyuan? Bakit tayo nauubusan ng gasolina or we experience spiritual dryness? Bakit nga po? Letter A is your spiritual tank leaks. May tagas, may butas ang iyong tangke. Kaya, ikaw ay laging nauubusan. Letter B is you have put the pedal to the metal. Ibig sabihin naman ay sagad-sagad ka naman kung maggasolina. Pag tumapa ka sa silinyador ay sobra-sobra sagad, kaya nauubusan din. Letter C is you have filled up with the wrong fuel. Ibig sabihin, mali kinakarga mo at delikado po yan. Amen? So our proposal last time is every Christian can prevent personal emptiness by anticipating the road signs along the way. So kailangan pala alam natin ito para hindi tayo maubusan. So question is when to replenish. Sabi nga po natin, replenish. Yan, kailan ka magkakarga? Ang sagot ay the moment you see the road signs of personal emptiness. Siyempre, pag ikaw ay driver, nakita mo na wala ka ng gas, namumula na siya. So dapat, bago pa dumating na tuluyang mawala, mag-replenish ka na, magpakarga ka na agad. Amen po? Amen. So let's continue now with the 4 road signs of personal emptiness. Number 1 ay, ano yung road sign na yon? Continuing sadness and hopelessness. Lagi kang malungkot, tas wala ka ng pag-asa. So, sign na po yan para magpakarga. Number 2 is fading spiritual memories. Ibig sabihin, dati masipag ka, ngayon ayaw mo na mag-church kasi empty ka na nga. Number 3 is overwhelming life's pressure. Pag sinabing overwhelming, ito yung napakabigat na pakiramdam. Tama mga kapatid? At kapag tayo po'y nabibigatan, piling natin pasan mo ang daigdig. Naranasan nyo na yon? Para bang bigat, bigat talaga. Now, nape-pressure ka ba sa iyong buhay? Nape-pressure po ba tayo? Salamat naman sa mga hindi nape-pressure, no? Pero bakit nga po ba? Sabi ng Psalms 42 verse 7, troubles have come again and again, sounding like waterfalls. Your waves are crashing around me. No? Ang salmista po, nagpapayag ng kanyang nararamdaman. Sabi niya, para akong dinadaganan ng malalaking alon, paulit-ulit, no? Ang pressure ng tubig ay inahampas ako pagkatapos ng isa pang alon. So sunod-sunod po ang mga pagsubok sa buhay. Now, last time pinakita ko sa inyo yung submarine. Alam niyo po yung submarine? Nakakita na po kayo? Ang submarine po ay gawa sa napakatigas na bakal, napakatibay na bakal, pero pag siya po ay hindi na nakayanan ang pressure ng tubig, ito po ay pwedeng malukot, mawasak, at masira. Amen po? So, ibig sabihin po, kung ang submarino nga ay nape-pressure
at bumibigay, ikaw pa kaya? Amen? Ang tao po ay merong certain na breaking point or pressure, certain pressure na kaya lang natin. Tapos, syempre, hindi naman lagi kang mabait, hindi ka laging malakas. Pagka sobra-sobra na talagang ginagawa sa'yo, nape-pressure ka na, bibigay ka rin, both in mental and physical. Amen na kapatid? Kaya nga minsan, di ba, nagkakasakit ka na or hindi mo na alam ang gagawin kasi nape-pressure sa buhay. So, let's see again the different parts of life's pressure. Meron pong 5 akong binigay. Balikan lang natin ulit. Number 1 is parenting. Number 2 is marriage. 3 is career. 4 is pastoral ministry, pressure. And 5 is family issues. No? Ito po yung mga pinag-aralan natin. Pero sabi ni Lord, kaya mo yan. Kaya mo ang mga pressure na yan sa buhay. Amen ba? Bakit? Psalms 50 verse 15, and call for help when you're in trouble. I will help you and you'll honor me. No? So ang kailangan mo lang talaga ay tumawag para tulungan tayo ng Diyos in times of pressures in our life. Amen? So number 1 again, let's see this, parenting. Sabi nga natin, parenting. Yan. Nakaka-pressure po ba pag matitigas ang ulo ng mga anak? Hello? Hello? So, bakit nga ba naging matigas ang ulo nila? Baka kasi hindi natin in-apply ang Proverbs 22 verse 6. Anong sabi? Train a child in a way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Sino po ang iti-training? Child. No, yung bata pa. Siguro mga edad 5 hanggang 12 years old, no? Pwede pa yan. Pero pag dalaginding na yan, binatilyo na yan, may sarili ng trabaho, hindi na to uubra ang training. Bakit? It's too late. Amen po mga kapatid? Amen. So dapat habang bata pa, i-train mo na ang iyong anak na sumunod sa iyo. Amen? Amen. Next, parents are given by God to train and guide their children. Sapagkat tandaan nyo po yan, pag ang isang anak walang magulang, napapahamak po yan. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi walang didisiplina sa kanya. At higit sa lahat, wala pong mag-share sa kanya ng salita ng Diyos or Biblia. Sabi ng Proverbs, look at this, next po, Proverbs 23 verse 13 to 14, don't hesitate to discipline children. A good spanking. Sabi nga natin, good spanking won't kill them. Amen mga kapatid? Amen. Ako po, kumbinsido, may mga bata talaga na nakukuha sa usap. Pwede mo siyang kausapin, pwede mong pagsalitaan, pero hindi lahat. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Yung iba po, nakukuha rin sa good spanking. Amen po? Diba, sinabi ko nga sa inyo dati, ako po, si Pastor Gani, ay laki sa disiplina ng palo. May kurot pa yan. Yung parang may kasama pang ilong eh. No? Kasi talagang nanggigigil eh. No? So, nakatikim po ako ng palo. Kaya yun din siguro ang masasabi ko na ang bata pala na lumaki sa palo, medyo may konting kurot, hindi po yan spoiled sapagkat may disiplina. Can you amen? Do you agree with that? O sige. Kung ayaw nyo, bahala kayo. Verse 14, look at this. Tingnan nyo ang pangako. As a matter of fact, it may save their lives. Kung mahal mo lang naman ang anak mo, gusto mo siyang iligtas sa kapahamakan, then apply that. Amen mga kapatid? Sapagkat sabi ng Diyos, paluin mo kasi anak mo yan. Walang masama doon. Sabi sa katabi, walang masama doon. May mga parents po talaga na hindi namamalo, ayaw mamalo, at okay din po yon. Amen mga kapatid? Hindi namin kayo pipilitin na, sige, paluin mo anak mo. Kung ayaw mo, diwag. Amen mga kapatid? Kasi may mga tao talaga na hindi rin sila pinalo, pero okay naman sila eh. Tama ba mga kapatid? So ayaw nila na ganon at ayaw nilang nananakit ng bata. But if you are a Bible believer, naniniwala ka ba sa Biblia? Amen? Ba't sinulat pa ng Biblia kung hindi pala totoo? Now, dahil ito'y nasa Bible, it is tried, it is tested, at pag in-apply mo ito, lalo na pag ikaw ay may anak na, ikaw din ang higit na makikinabang. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ang aking pong testimony is I can only speak for myself. Kasi po si Carrie, tsaka si Anika po, talagang pinapalo po sila, dinidisiplina. Ibig sabihin ba nun, mababait na sila completely? Hindi po eh.
Kasi ang pagdidisiplina ay tuloy, 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 tuloy. Amen mga kapatid? Pero ang disiplina sa kanila ay good spanking. Sabi mo nga, good spanking. Yan. Pag sinabi pong good spanking, hindi lumpuhin. Sabihin sa katabi, hindi lulumpuhin. Hindi rin gulpi, ha? Pag sinabing good spanking, medyo, sabi ko kasi, pitik-pitikin mo lang. Yung medyo nasasaktan din siya para magtanda siya. Amen po mga kapatid? Kasi may mga bata, nakita ko po yan sa dalawang anak ko, iba-iba ang pain tolerance. Yung medyo malakas na sa'yo, parang, yun na yun, parang ganun eh. No? Si Carrie, ganun siya eh. Pero medyo lakasan mo pa ng konti. Ayan, medyo makikita mo nga na mararamdaman nila. Kaya depende, kilalanin mo ang anak mo. Amen mga kapatid? Bakit? Sapagkat may mga bata na hindi mo talaga makuha sa tingin. Amen ba mga kapatid? Kung kahit na luwang-luwa na yung mata mo, ayaw sumunod. Palo ang katapat niyan. Sabi sa katabi, palo ang katapat niyan. Amen mga kapatid? Sabi ng mga batang 90s, kagaya ko, ang batang makulit may palo. Saan? Sa puwit. Amen mga kapatid? Now, kung ayaw mo, eto po, next, just in case of emergency. Yan, just in case lang naman, no? Baka hindi mo na makuha sa salita, hindi mo na makuha sa tingin, hindi mo na makausap, hirap ka na sa iyong 3 years old hanggang 12 years old na anak, no? Anong gagawin? Break the glass. Yan, ano yung nasa loob ng glass? Mamili na lang kayo. Kung ano yung pwede nyong gamitin na ikakadisiplina, paluin na ang batang yan. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Yan, just in case lang na hindi mo na talaga mapasunod. Habang bata pa, sabi ng Bible, train a child, i-apply mo ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Ang good parenting, ito po, sinabi ko na nakaraan, higpitan habang maliit pa, bata pa, o kaya isip bata pa, no? Natatakot pa siya sa'yo, at luwagan kapag matanda na. Pag dalaginding na yung mga anak nyo, huwag mo nang paluin. Pag binata na, huwag na rin. Amen mga kapatid? Kasi makikita nga nila na pinapahiya mo sila, lalo silang magagalit sa iyo. Pero habang maliit pa, higpitan mo na yan. Kasi pag malaki na, you are teaching them to be responsible and independent sa actions na ginagawa nila. Can you amen? Amen po ba? Okay, iwanan na natin yan. Number 2 is pressure in marriage. Sabi nga natin, marriage. Yan. Nape-pressure ka na ba sa pag-aasawa? Kailan mag-aasawa? May balak ka na ba? At nakaka-pressure din po ba pag wala pang jowa? Hello? Kasi yung iba, ba't wala pa ako? Siguro pangit ako, no? Pangit ako, no? No, hindi totoo yan. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. Maganda ka sa harap ng iyong nanay at tatay at sa mata ng Diyos. Can you hear amen? Pero para maiwasan ang pressure sa buhay, anong dapat na ginagawa para magkaroon ka ng kapartner sa buhay? Pray ang mapapangasawa. Sabi sa katabi, pinagpe-pray. Tama ba mga kapatid? Do you believe that? O tingnan nyo, Proverbs 19 verse 14. Parents can provide their sons with an inheritance of house and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Amen mga kapatid? Yung nanay at tatay mo, kahit napakayaman yan, ang kaya lang ibigay niyan, bahay, house, wealth, kayamanan, pera. Pero ang nagbibigay talaga ng mabait na mapapangasawa ay ang Diyos na buhay. Shout amen. So pray for your partners in life. Shout amen. Amen. Now, in marriage, the Bible is particular. Very important po ito. Ang iyong mapapangasawa, sabi ng Lord, ay dapat Christian. Sabi mo nga, Christian. Anong verse yun? 2 Corinthians 6:14-15. Everybody, stop forming inappropriate relationship with unbeliever. Stop forming. Tigilan na, tantanan na ito. Bakit? Can right and wrong be partners? Pwede bang magsama ang mabuti at masama? Pwede po ba? Can light have anything in common with darkness? Pwede po ba yung liwanag at dilim magsama? Hindi, sa kape lang yon, gatas at kape, pwede. No? 15, can Christ agree with the devil? Hello? Can a believer share life with an unbeliever? The answer is definitely no. Can you hear amen? Amen. So ba't sinasabi na Christian? Tandaan nyo po ito. Next.
Ang husband, God gave fathers, husband as what? The head of the wife or the family. Ang tatay, ang head ng pamilya. Can I hear amen? Amen po ba mga nanay? Amen. Bakit? Ephesians 5:22 to 23. You wives will submit to your husbands as you do to the Lord. 23. For a husband is the head of the wife, as Christ is the head of his body. Ano yan? The church. And He gave His life to be her Savior. So sa madaling salita, pag nag-asawa ka na at hindi ka handang magpasakop sa iyong asawa, sa iyong husband, no, particularly Christian na husband na, hindi pa para sa iyo ang pag-aasawa. Amen mga kapatid? Hindi pa para sa iyo. Or, pag pinilit mo yan, laging awayan ng bahay kasi ipipilit mo ang iyong gusto. Can you hear amen? Tatanungin ko kayo, nakakatuwa ba na si Mister, ang iyong mga asawa, ay naglilingkod sa Panginoon? Amen ba? Or ang gusto nyo, yung Mister nyo, laging nando sa umpukan ng sugal, ng inuman. Amen mga kapatid? So kung ayaw nyo na ganon, marry a Christian believer. It's non-negotiable. Can you hear amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Next, number 3 is, ano po yung nakaka-pressure? Career. Nakaka-empty rin po yan. At ang ikaapat ay pastoral ministry pressure. Tatanungin ko po kayo, mahirap ba na pagsabayin ang pagpapastor at nagpapamilya? Mahirap po ba? Mahirap ba na pagsabayin ang pag-aaral tapos nagmi-ministry? Mahirap ba na pagsabayin na ikaw ay may bahay at may mga anak tapos ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Mahirap po ba? Yes, it is very hard. Amen po? At minsan pa nga po, kung ikaw ay pamilyado as you go to the ministry, yung inaasahan mo na pamilyang susuporta sa'yo, sila yung naghahanap ng atensyon. Tama ba mga kapatid? Na imbis na mag-focus ka na lang na, Lord, gagawa ko ng preaching, maglilingkod ako sa'yo, hindi ka makaalis kasi nga mayroon kang iniintinding pamilya. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya mahirap talagang pagsabayin. Amen? Pero ito po ay kaya kung kasama natin ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Next po, everybody's reminder. Next po, don't let your personal emotions distract your ministry. Amen po? Minsan talaga nakakatamad maglingkod. Totoo yan. Minsan talaga ang sama-sama ng pakiramdam mo para pumunta sa church. Pero don't let that personal emotion distract your ministry. Can I hear amen? Amen. And lastly, number 5, family issues. Ito na po yan. Nakaka-pressure lang naman pag may mga problema sa pamilya kasi sa paligid natin maraming sabi nila marites, may mga judgmental, kaya nape-pressure ka tuloy. Ano po yung mga pressure na yon? Pressure sa issue sa utang, issue sa favoritism, no? Issue po sa pagpapalaki ng anak, issue rin po ba ang magpalaki ng magulang? Minsan mahirap magpalaki ng magulang, di ba? Naranasan nyo na ba yon? Ayan, meron may mga ganun eh. Issue sa hiwalayan, issue sa maagang pagbubuntis, issue sa hindi nakatapos, issue sa mahina eka sa pamilya, black sheep eka, at issue sa awayan, no? Sa lupa, sa pera, sa posisyon, etc., etc. Now, mga kapatid, kung ikaw ay hindi tanggap ng iyong pamilya o ng sosyodad, tanggap ka ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Because our God is God of another chances and He is God of many, many chances. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya kung sa pamilya mo, wala kang masyadong matakbuhan, meron kang pamilya dito sa church para ikaw ay alalayan at tuluyan. Welcome to the family of God. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, iniwan ko na yung tanong nung nakaraan. Next po, anong gagawin? If you feel pressured, ano pong gagawin natin? Rest. Magpahinga. Sabi sa katabi, magpahinga. At next po, isa po sa nagpapaalis ng, isa sa nagpapaalis ng stress natin ay ang pagpapahinga or rest. Amen po ba? Amen po?
Kapag maganda ang ating pahinga, nakakatulog tayo ng mahimbing. Sinong ganon? Yung pag walang problema, nakakatulog siya ng maayos. Meron po ba? Yan ang hindi nagagawa ng mga stress na tao. Amen po ba? Now, ang tanong ay ito, Pastor, posible ba na sa mundong ito na napakagulo, pwede tayong maging stress-free? Posible po ba mga kapatid? Well, sa normal na tao, sasabihin niya, imposible yan, Pastor. Pero let's take it from the expert. Let's take it from the master teacher. Sino yan? Si Lord Jesus. Kilala niyo po si Lord Jesus? Ano nangyari sa kanya? Nung habang ang bagyo ay humahampas sa kanila, nakatulog siya ng mahimbing. Kahit yung bangka nila ay lulubog na at pawang mamamatay na sila, si Jesus deep sleep at nakahimbing pa rin ng tulog. Amen mga kapatid? Nung siya po'y lilitisin na kinabukasan, siya pa rin po'y nakapag-pray ng maayos. Bakit? Hindi siya stress. Payapa ang kanyang isip at ang kanyang katawan, kaya siya nakakatulog. Amen mga kapatid? Kung lately hindi ka na nakakatulog, baka yan nga ang iyong problema. Sobra ka nang nai-stress. Amen mga kapatid? Now, rest in the Lord's word and promises. Amen. Matthew 11 verse 28. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Everybody, are you tired? Pagod ka na ba? Are you worn out? No? Medyo talagang gastado ka na? Burn out on religion? Anong sabi ng Panginoon? Come to me. Sabi nga natin, come to me. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Amen? So kay Kristo lang pala talaga matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Kayo po ba'y napapahinga sa oras na ito? Palapakan nga natin ang Diyos sapagkat ang iyong spirito at kaluluwa ay namamahinga sa Panginoon. Shout amen. Amen. Para mawala ang pressure sa buhay, magpahinga rin minsan. Amen po ba mga kapatid? Hindi masamang magpahinga. Pero ang may karapatan lang magpahinga ay yung marami ng nagawa. Tama ba mga kapatid? Marami ka na bang nagawa para sa Lord? Magpahinga naman. Amen mga kapatid? Sa trabaho, marami ka na bang nagawa? Magpahinga ka rin naman pag may time. Look at this. Exodus 20, binigay ko na to sa inyong linggo. Exodus 20 verse 8 to 10 sa Good News Bible naman. Everybody, observe the Sabbath and keep it holy. Amen mga kapatid? Pag sinabi pong holy, hindi yung makasimba lang. Hindi yung parang feeling banal ka lang. Magsisi sa kasalanan. Amen mga kapatid? Nandito ka na rin lang, magdasal ka na, sundin mo na ang Diyos at tumalima ka sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Amen po mga kapatid? Don't just say, sorry Lord. No? Lagi lang tayo nagsusorry eh. Prove it. No? Pangit naman na sorry ka lang ng sorry, pero wala ka namang ginagawang paraan. Amen mga kapatid? Meron nga ako narinig eh, pag nag-sorry ka, magbayad ka ng 1,000. Okay ba sa inyo yun? Siguro pagka gano'n ang nangyayari, hindi ka nagagawa ng masama. Kasi wala kang pambayad. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Ayaw mo nang umulit. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Di ba kasi may mga taong, sorry na. Tapos pinatawad mo, sorry na. Sa susunod na mag-sorry ka, magbayad ka 1,000 ha. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Amen. Now, ano naman ang ibig sabihin ng word na Sabbath? Sabihin mo nga Sabbath. Yan. It means in Hebrew, Shabbat. Yan. Ibig sabihin po nito ay intermission, a pause, break. No? Particularly sa trabaho o kaya sa paglalaro. No? Change of activity. No? Ibig sabihin niya, break ka muna. Number 2 is repose. Pag sinabing repose, lie down in rest, magpahinga. Be situated or kept in a particular place. Ibig sabihin, habang namamahinga ka at nandyan naman yung mga kumpare mo na nag-uumpukan din sa inuman, hindi ka rin makakapahinga nun. Kasi babangon at babangon ka. Pumunta ka sa lugar na makakapahinga ka talaga. Saan kaya yon? Sa loob ng church. Amen ba mga kapatid? Sa presensya ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung iba, kahit naman magpahinga na magpahinga, matulog ng matulog, paggising nila, masakit pa rin ang ulo, masakit pa rin ang katawan, hindi rin nakapahinga.
Kasi ang tunay na kapahingahan ay kapag naranasan mo sa iyong spirito at iyong kaluluwa na talagang sinamahan ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me? Amen. Verse 9, you have 6 days in which to do your work, but on the seventh day is a day of rest dedicated to me. Sabi nga natin, dedicated. Very good. On that day, no one is to work, neither you, ikaw, hindi ka magtatrabaho, your children, your slave, your animals, nor the foreigners who live in your country. Dedicated. Hindi para sa iyo. Para kanino? Para sa Diyos na buhay. Kaya nga dapat ang buong Sunday talaga kay Lord yan eh. Pero 'di ba half day lang tayo, minsan ilang oras lang. Kaya ibigay mo na ng todo-todo. I-dedicate mo na sa Panginoon sapagkat sa Kanya ang araw ng pagsamba. Shout amen. Palapakan na natin ang Diyos na buhay. Ano bang ibig sabihin ng dedicated? May narinig ako eh. Sabi niya, this song is dedicated to myself. I hope I like it. Sabi niya, no? Kasi nga, para sa Kanya naman yon. So, ganun din sa Panginoon. Ang linggo ay para sa Diyos, kaya nawa ay masiyahan siya sa lahat ng ating ginagawa sa paglilingkod sa Kanya. Shout amen. Amen. Exodus 34:21. Look at this. 6 days you shall labor or work, but on the seventh day you shall what? Rest. Even during the plowing season and harvest, you must rest. Look at this. Tingin kayo sa akin. Kung ang Diyos nga ay nagpahinga nung matapos niyang gawin ng mundo, nagpahinga ba siya? Sa ikapitong araw. Ikaw pa kaya? Diyos ka ba? Hindi ka naman Diyos eh. Sabi sa katabi, hindi ka Diyos. Magpahinga ka rin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Now, para mawala ang pressure sa buhay, pumunta ka sa lugar kung saan mapapayapa, mapapahinga ang iyong spirito. Saan po yon? Next po? Sa church. Sa piling ng ating Diyos na buhay. Nararanasan niyo po ba yon pag pupunta kayo sa church? Amen po ba? Amen. Tingnan niyo ang sabi ng salmista. Psalms 84 verse 10. One day is spent in your house, sa church, this beautiful place of worship beats thousands spent on the Greek island beaches. Look at that. Higit pa raw ito sa mga magagandang pasyalan, kagaya ng Boracay, ng El Nido, Palawan, ng Maldives. No? Bukod sa magastos na, hindi ka makakapunta basta-basta. Amen na kapatid? Amen po ba? Sabi dyan, no? Place of worship. No? Ibig sabihin, meron kang puso na sumasamba. Pag pumupunta ka rito sa church, totoo na ikaw ay naghahanap ng kapahingahan mula sa Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Or else, pag nandiyan ka at nakaupo ka, parang sinisilaban ng puwit mo. Ang tagal naman ng pastor na to, gusto ko nang umalis eh. Bakit? Wala kang puso na sumasamba sa Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Amen. Dapat pag nandito ka sa church, sambahin mo ang Diyos sa spirito at katotohanan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Tingnan nyo pa sabi ng salmista, I'd rather scrub floors in the house of my God than be honored as guest in the palace of sin. No? Mas maigi pa ka, maglampaso na lang ako sa church ng sahig. Magkuskus ako ng sahig. No? Okay lang. Walang pagod, walang reklamo. Bakit? Kasi nakakapahinga naman ang kanyang puso at kaluluwa. Kasi pinaglilingkuran niya ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Isa pang very good example po dyan, yung mga God-pleaser worship din natin. Palapakan na nga natin sila. Tsaka yung sa ating sa technical, no? At sa ating techspert at multimedia. Sila po'y galing pa sa pagtatrabaho, sa school, no? Sa gawaing bahay, ang iba. Pero pagdating dito sa church, hindi mo sila makikitaan ng pagod. Are you with me, kapatid? Kasi may pangako ang Diyos. Ay yung pinangahawakan namin, the joy of the Lord is my strength. Dahil nandyan ang Diyos, napapasaya namin ang Diyos, binibigyan niya kami ng kalakasan at maraming pagpapala. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Psalm 62 verse 1. Everybody, my soul
finds rest in God alone. Sabihin nga natin yon, my soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. My salvation comes from Him. No? Ang ating kaligtasan ay nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? Nandiyan bang yung puso sa pagsamba sa Panginoon? Amen. So dapat ay nare-recharge ka, nare-replenish ka, at higit sa lahat, hindi ka inaantok o lumilipad ang iyong isip. Can you hear amen? Amen. Or else, pag ganun ka, inaantok ka, naguguluhan ka, ang tagal naman, mas lalo ka napapagod. Tama ba, mga kapatid? Mas maganda na mamahinga ka sa ating Diyos na buhay. Shout, Amen. And finally, number 4. Yan, dito tayo magtatapos. Number 4 na sign, everybody, feeling abandoned. No? Ibig sabihin, pakiramdam mo, mag-isa ka na lang. Ha? Sinong ganon? Feeling mo, iniwan ka na. Amen, mga kapatid? Lalo pa sa time na, alam mo yun, bagsak na bagsak ka, marami kang problema, tapos ni isang kumpare, walang dumarating sa'yo. Hello? Pero nung marami kang pera, nandyan silang lahat. Are you with me? Nararamdaman mo tuloy parang, Lord, pati ikaw, iniwan mo ako. Amen, mga kapatid? Yung mga tao na loyal sa'yo dati, saludo sa'yo, the best ka sa kanilang puso, nangako nasusuporta, pero isa-isang nawawala. Feeling abandoned. Amen, mga kapatid? Now, dapat makalaya tayo sa ika-4 na ito sa ating kaisipan at pakiramdam. Bakit? Magiging empty ka agad. Can I hear amen? Amen po ba? Pakiramdam mo ba mag-isa ka na lang? O, tingnan nyo. Sabi ng salmista, Psalms 42 verse 9, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why must I suffer the sadness that my enemies have brought me? No? Diyos ko, bakit mo ako kinalimutan? Bakit ako ay nag-iisa na lang? Bakit ang mga kaaway ko ay ako ay pinapahirapan? Psalms 42 verse 10, next verse, I am crushed by their insults as they kept on asking me, where is your God? No? Diba? Tayong mga Kristiyano, minsan tinatanong tayo akala ko ba Christian ka? Asan ang Diyos mo? Ba't ngayon parang walang-wala ka at bagsak na bagsak ka? Now, ang mga Kristiyano, kagaya natin, ay namumuhay sa dalawang mundo. Ano po yon? Next po, tingnan nyo po ito. Ano po yung nababasa ninyo? Yan. Dalawa po ang pwede mong makita dyan. Number 1, pakipindot. Pwedeng God is nowhere, walang Diyos, or, next po, God, ay wala na, is now here. Amen po mga kapatid? So dalawa po yun. Pwedeng walang Diyos, o ang Diyos ay narito ngayon at kasama ko. Tanong, anong pinaniniwalaan mo? Wala ang Diyos o kasama mo ang Diyos? Amen mga kapatid? Kasi minsan dinadaya ka ng puso mo Sinasabi ng puso mo, mag-isa ka na lang, iniwan ka na ng Diyos mo. Ano ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9? Naniniwala ka ba sa puso mo? Tingnan mo ito. The heart is deceitful, mandaraya, above all things and beyond cure. Wala nang lunas dyan. Who can understand it? No? Kasi marami po ganito Feeling nila, iniwan na sila, mag-isa na lang sila, pero binadaya pala sila ng kanilang puso. Amen mga kapatid? Amen po ba? Parang sa pagjojowa yan Dapat marunong kang mag-let go. Tama ba mga kapatid? Hindi kailangan pigilan Yung taong hindi ka naman mahal, ayaw nga sa'yo Iiwan ka rin yan kalaunan and you will feel abandoned. Amen ba mga kapatid? Kaya dapat ang pagtiwalaan mo, hindi ang puso mo, hindi ang nararamdaman mo, ang pagtiwalaan mo ay ang salita ng Diyos na nangako sa'yo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Anong sabi ni King David? Look at this. Ito isa sa paborito kong verse. Psalms 37 verse 25. Look at this, everybody. I am old now. I have lived a long life, but I have never seen good people abandoned by the Lord or
their children begging for food. Amen mga kapatid? Sabi ni David, isa siyang napakabuting hari, mayaman, pero sabi niya, matanda na ako. Pero wala akong nakita ni isa man na anak ng Diyos na iniwan ng Diyos o yung kanilang mga anak ay nangihingi ng pagkain. Amen mga kapatid? They never felt being abandoned kasi nandyan ang Diyos sa kanilang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Sabi ng iba, pastor, si David yan Paano siya magkakaproblema? Hari yan. Mayaman yan. Marami yang pera. Tatanungin ko kayo, yung bang mga mayayaman tsaka milyonaryo, nagkakaproblema din? Nagkakaproblema din po ba? So parehas lang pala. Tama ba mga kapatid? Minsan nga, mas malaki pa yung problema nila, kaya yung iba nagpapakamatay. No? Kasi wala ng pera. Amen mga kapatid. Pero saan nagkakatalo? Mayaman man o mahirap, nagkakatalo yan kung kanino ka lumalapit sa oras ng problema. Tama mga kapatid? Sapagkat yung iba kapag ka nagigipit, sa patalim kumakapit. Pero ang mga anak ng Diyos, pag nagigipit kay Kristo, lalong lumalapit. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Are you still with me? Or else, baka kayo din yun. Sa patalim kayo kumakapit. Kahit linggo, ginagawa nyong negosyo. Kasi, Lord, baka magutom pamilya ko. Hindi. Ang sabi ng Diyos, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Sabi ni David, I have never seen good people abandoned by the Lord or their children begging for food. Hindi magugutom ang pamilya mo at ang mga anak mo. Basta magtiwala ka lang, lumapit ka lang sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. Psalms 37 verse 28, For the Lord loves what is right and does not abandon His faithful people. He protects them forever. But the descendants of the wicked will be driven out. Are you faithful? Nagtatapat ka ba sa Lord? Lord, kahit may kita kaya wala, mag-church ako. Amen? Kahit may sahod kaya wala, Lord, magbibigay ako. Kahit na walang pagpapala o meron, maglilingkod ako. Look at the promise. He protects them forever. Amen mga kapatid? At pag ito'y pinangawakan mo, sabi mo, Lord, nagtatapat ako sa iyo, alam ko, iingatan mo kami, 10 ng aking buong pamilya. Shout, Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me? Isaiah 49:15-16. Look at this. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child he has born? Mga nanay, yung bang inyong inanak na baby ay makakalimutan ninyo? Makakalimutan nyo ba yung mga sarili nyong baby? Hindi talaga no? No. Pero sabi ng Bible, look at this. Though she may forget, baka kasi mag-ulyanin na, makalimot. Anong sabi ng Diyos? I will not forget you. Isagani Versosa, 45 years old. Ay, 44 pa lang ba? Ayun mga kapatid, hindi kanya makakalimutan. See, I have engraved you on the palm of my hands, your walls are ever before me. Anong kahalagahan na sinusulat mo sa palad ang isang bagay na ayaw makalimutan? Maya't maya, nakikita mo siya. Uy, nag-pray pala tong si anak ko. Bibigyan ko na nga ng pagpapala. Can you amen? Uy, meron pala siyang problemang ganito. Tutulungan ko na siya. Bakit? Ang pangako ng Diyos, I will never forget you. Kalimutan ka man ng iba, kalimutan ka man ng pamilya mo, hindi ka makakalimutan ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? So let's have a life application. Mabilis lamang po ito para po may maiwi tayo na gagawin natin. Refilling your spiritual tank. Number 1, everybody, desire God passionately. Dapat gustong-gusto mo ang Diyos. Amen, mga kapatid? Psalms 42 verse 1, As a deer longs for a streams of cold water, so I long for you, O God. Excited ka ba sa Diyos? Nauuhaw ka pa ba sa Lord? Pag nakakita ka ba ng mga verse na ganyan, tumatagos pa ba sa iyong puso? Amen. Kasi ang desire mo ay ang Diyos. At hindi ka madi-disappoint kasi kasama mo ang Panginoon. Shout amen. Next, number 2. Ano yan?
Meet with God regularly. Sabi nga natin, regularly. Yan. Mag-church ka palagi. Ikaw ang makikinabang. I will tell you that. Psalms 42 verse 2, I thirst for you, the living God. Where can I go and worship in your presence? No? Tanong ni David ay, when? Kailan ulit? No? When can I go? Kasi ina-anticipate niya palagi, kailan ba ulit yung church? Meron na naman sa Sunday, no? Saan bang bahay ang Bible study? When can I go to worship? Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Sunday is the Lord's Day. It's not family day, lalong hindi yan Laba Day. Ito po ay Lord's Day. Can you hear amen? Kaya magsimba ka. Sabi sa katabi, magsimba ka. And number 3, panghuli, trust God consistently. Sabi nga natin, consistently. Tuloy-tuloy, na? Psalms 42 verse 11, why are you downcast? Ba't ka bagsak, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Kanino mo rin ilalagay ang iyong hope or pagtitiwala? Put your hope in God. Amen mga kapatid? Ang Hebrew word ng salitang hope ay yakhal, na ang ibig sabihin ay to wait, to be patient, to have hope, stay, manatili, tarry, medyo magtagal, or trust. Sabi mo nga, trust. Dapat sa Diyos lang tayo nagtitiwala, hindi sa tao, hindi sa trabaho, hindi sa kayamanan. Sa Diyos lamang. Ganun, amen? Amen po ba? Bakit? Pag noong unang panahon sa Old Testament, pag sa tao kaya na nagtitiwala, ikaw ay susumpain ng Diyos. Jeremiah 17 verse 5. Look at this. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man. You read that? Nabasa niyo po ba? Sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao, who depends on their flesh for strength, and those whose heart turns away from the Lord. He will be like a bush in the wasteland. He will not see prosperity when it comes. He will dwell in the parched places of the desert, ibig sabihin, dry places, in a salt land where no one lives. Look at that. Napakalaki ng pagkakaiba na ikaw ay nagtitiwala sa nilikha kaysa dun sa manlilikha. Amen mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat pag nagtitiwala ka sa nilikha, sa mga tao, sa mga bagay, sa kayamanan, ikaw ay talagang hindi makakita ng pagpapala. Look at that. Sabi diyan, He will not see prosperity when it comes. Nandyan ang pagpapala, mag-church ka na. Sabi mo, hindi, magtatrabaho na lang ako. Kaya ano nangyari? Nawala ulit ang pagpapala. Are you with me mga kapatid? Isaiah, last verse. Isaiah 40 verse 31. Everybody. But those who trust in the Lord for help will find what? Strength renewed. They will rise on wings like eagle. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Gusto niyo po ba yon? Hindi ka nanghihina, hindi ka nanlalata, hindi ka tinatamad. Bakit? Because you put your trust in the Lord at pinapalakas ka niya palagi. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Now, ang Greek word naman na salitang trust ay kava. Sabihin mo nga kava. Yan, to bind together, pagsamahin, by twisting. No, alam niyo mga trintas? Yan. That is to collect. Now, ang agila po, pag may bagyo, hindi niya sinasalubong ang bagyo. Alam niyo po ba mga kapatid? Anong ginagawa ng agila? Pag may bagyo, nilalampasan niya ang bagyo. Iyan ang sinasabi rito. Para kang agila na kahit may problema, nalalampasan mo ang problema. Kasi hindi mo sinasalubong ang problema. Nilalampasan mo ang problema kasama ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Have you heard of dito tayo magtatapos, in-flight refueling? Sabi nga natin, in-flight refueling. Ito yung kakaibang paggagasolina. Kasi yung tayo, daw pa nagpapagasolina, pupunta ka na sa gasolinahan, o kaya sa bote-bote, lalagay. Ito po, naggagasolina habang nasa ere, nasa alapaap. Amen mga kapatid? At ito po yung ginagawa ng mga eroplano. Nakakita na po kayo ng eroplano na naggagasolina?
Ayan po yon. Yan. Yung pong boom na tinatawag, it represents the hand of God. Yung pong mahabang parang tubo na ganyan, yan ay parang kamay ng Diyos. At yung refueling port, ayan, yung pagsasaksakan nung mismo na boom, that is our connection. That's the kava. We bind together to collect fuel, to collect strength from the Lord whom we trust. Amen na kapatid? Kaya anong ibig sabihin? Tingin po kayo sa akin. Kahit ginagamit ka ng Lord, walang tsansa na ikaw ay manghina. Amen na kapatid? Walang tsansa na ikaw ay bumagsak habang nasa ere. Walang tsansa na ikaw ay manghina kahit naglilingkod ka sa Panginoon. Bakit? Kasi pwede kang kargahan ng Diyos kahit ikaw ay nagpapagamit sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hindi ka mauubusan ng gasolina. Amen naman, patid? Now, bakit may nakikita tayong mga Kristiyano na lagi nangihina, ayaw magtaas ng kamay? Hindi kasi sila nagpapakarga sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po mga patid? Are you tired? Are you worn out, burned out? Ano sabi ng Diyos? Come to me. Anak, lumapit ka na kay Kristo, magpakarga ka. Can you hear amen? Amen. Finally, last na po ito. Pakibasa natin sa nakakita. If you are a minister doing God's work, you must show perseverance. Bakit? Because many people look up and depends on you. Maraming mga tao umaasa sa iyo. Look at this. Failing is not an option. Sabihin nga natin yon. Failing is not an option. Fill up and dive into God and His Word regularly. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Hindi ka pwedeng manghina. Hindi option. Ayoko na. Hindi po. Bakit? Nandyan ang Diyos sa iyo at maraming umaasa sa iyo para sila din ay mapalakas dahil sa iyong buhay. Shout amen. May natutunan po ba kayo? O, iiwanan sa iyo. Palapakan natin ng Diyos. Iiwanan na po natin ang lesson na ito. Let's have a quick recap ng ating 4 road signs of personal emptiness. Upo ng maayos. Number 1, everybody, continuing sadness and hopelessness. Number 2, fading spiritual memories. Number 3, overwhelming life's pressure. And number 4, feeling abandoned. No? Pag nakita mo na yung 4 na road sign na ito, sabihin sa katabi, magpakarga ka na. Yan. Hindi po biro ang mawalan ng gasolina, lalo na sa highway ng buhay. Ginari, amen? Amen po ba mga kapatid? Life application, ano po yung 3 na yon? And refilling your spiritual tank. Number 1, desire God passionately. Number 2, meet with God regularly. And number 3, trust God consistently. Ano ang ating Macarius Challenge? Yung pa rin, replenish your spiritual life regularly. Isa pa nga po, replenish your spiritual life regularly. Sige po, tayo-tayong lahat, mga kapatid. Kaya ibig sabihin po, hindi ka dapat uma-absent. Can you hear amen? Amen po ba? Lagi kang magpa-full charge, magpa-full tank sa Panginoon. Fill up so you can keep on keeping on by the grace of God. Shout amen. Let us pray. Panginoon, salamat po for everything that has been said and done. Salamat po sa mga salita mo na aming narinig. Lord, may you continue to fill us up with your spirit, with your word, with your power. Continue to give us at times of refreshing with our spirit, soul, and body. That every time we come up here, dito po sa iglesia mo, Panginoon, lagi kami makakaranas ng kapahingahan, ng kalakasan, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. And after all, church is not here to burden us. The church is here to bless us. Kaya Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa amin na maging pagpapala sa ibang tao, lalo na sa iyong gawain. Lord, salamat po sapagkat pinalakas mo na naman kami at patuloy kami maglilingkod sa iyo habang kami ay may hininga at nabubuhay. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ng namahinga sa Panginoon ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Replenish
your spiritual life regularly. To God be all the glory. Are you blessed? Super. So kung kayo po'y na-bless, tayo po'y dumako sa ating pagbibigay. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!